Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon 4 minutes ago. Sabi, nasaan si Ombudsman Boying Rimulya? Question mark. Kasunod ng kapansin-pansin ilang linggo nitong pananahimik at nang hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital, nananawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Rimulya. Sa social media, paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens ang biglaang pagkawala ng ombudsman sa media spotlight. Para sa marami, hindi ito pangkaraniwan. Lalo't kilala si Rimulya bilang isang opisyal na mahilig humarap sa press conferences, nagbibigay ng panayam at aktibong nakikibahagi sa mga diskurso. Dahil sa kawalan ng presensya at opisyal na paliwanag, lalo pang lumalakas ang spekulasyon. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Office of the Ombudsman tungkol sa mga kumakalat na ulat. Ang kawalan ng malinaw na komunikasyon ay siyang nagpapalakas sa panawagan ng publiko para sa transparency. Sa gitna ng mga usaping tumitindi sa bansa, nananatiling bukas ang tanong ng marami, nasaan si Ombudsman Boying Rimulya at kumusta ang kanyang kalagayan? Okay, so pangatlong araw na ito ata na yun ang laman ng mga post. Totoo ba na naisugod sa ospital si Ombudsman Boying Rimulya? Hanggang spekulasyon lang wala namang ano. Ang maganda sana, kung hindi totoo, magsalita na po ang Office of the Ombudsman. Sabihin lang na walang katotohanan, walang nangyari sa Ombudsman. O di ba tapos? Kailang tahimik din sila. Bakit tahimik sila? Bakit hindi nila pabulaanan ang mga kumakalat na ulat na isinugod siya sa ospital? Kasi nga matindi ang pinagdaanang pagsubok ni Ombudsman Rimulya 2 years ago na ba yun? Kasi nga ang una na bypass surgery, triple bypass ba yun? Tapos sinabayan pa ng sakit na cancer. Was it leukemia? At inamin niya sa interview ni Lucy Cruz Valdez na yun nga, ganun ang pinagdaanan. At maswerte siya at nagkaroon siya ng donor, bone marrow donor na kamag-anak niya. I don't know kung kaya nakaligtas siya at yun, na-appoint na ombudsman. Sabi pa ng kanyang kapatid, Secretary John Vic, na panata daw ni Ombudsman Rimulya na pag nalampasan niya yung pagsubok, yung ganon, lalong nag-umigting ang kanyang commitment na gagawa siya ng tama. Wow naman, salamat naman. Kasi yun ang kailangan natin ngayon, yung public official na gagawa ng tama. So, ganon nga ang pinagdaanan niya. Bakit biglang tumahimik? Kapansin-pansin talaga dahil mahilig siya sa media. Tingnan yung scoop, mahilig siyang mag-scoop. Yung warrant of arrest ni Senator Bato. Wala pang official warrant of arrest, nagsabi na siya. Scoop nga mahilig. Style daw niya yun, naka-scoop siya. So ngayon, wala pa namang official as of now. Ilang buwan na, magtatatlong buwan na ata.
Tapos si Senator Bato napilitan tuloy nagtago. Although paminsan-minsan nagpaparamdam din, nagbigay nga siya ng New Year's message eh. So nandyan pa rin siya. Kailang mabuti na lang yung nag-iingat kasi baka mamaya matotoo na nandyan na yung warrant of arrest, mahirap nang maging matulad siya ulit kay Tatay Digong. Although very clear na ang guidance ng Supreme Court na dapat idadaan sa korte kasi ang extradition is a judicial function, not executive. Kaya lang walang assurance, baka mamaya another kidnapping ang mangyari. Paglabas ng warrant of arrest, diretso dakip kay Senator Bato at dalhin na siya sa ICC sa The Hague, Netherlands. So mahirap naman yung mag-wish ka ng masama sa iyong kapwa. Kailang ito na yung nababasa kong post na baka pag malaman ng taong bayan yung totoong nangyari sa kanya, baka takot sila na matulad siya kay Congressman Acop, na pagpanaw ni Congressman Acop, biglaan yun ha, pagpanaw, imbes na makiramay ang taong bayan, lalong natuwa. Grabe, first time in history sa Philippine politics na may pumanaw na kongresista na natuwa ang mga tao at natuwa doon sa birthday wish ni Cara David. So ano ba ito? Gumagana na ba ang tuloy-tuloy ang paggana ng birthday wish ni Cara David? I don't know. Mahirap ngang mag-wish ka ng masama sa iyong kapwa. Kaya lang, for the sake of transparency, pwede ba magsalita na ang Office of the Ombudsman para matigil na ang ganitong spekulasyon? Nasaan? He is a public figure. He is being paid by taxpayers' money. So karapatan ng taong bayan na malaman anong nangyari sa kanya. Nandyan pa ba siya? Mas maganda. Nandyan siya at nasa magandang kalagayan, mas maganda. Basta matigil na sana itong mga spekulasyon kung ano bang nangyari, ano bang totoong kalagayan ng ating ombudsman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang balay ni Kuya sa taga Anamugiro, so mag-atop na siya. Siya nang gitangtang ang ilang mga atop nga silupin lang. Dimulis kay kano mo ginapang. Mga silupin lang, so kuwao na. O, pilagid ka tuig nga ang ilang balay. Inaan lang ang itsura o. Mga silupin lang. Ano ni ang ilang kahintang o. Makita gid nato nga lisod yun kaya ang ilang pagtuig. O, nagatulog na gani ang mga tubig. Kaya naputok lagi sa silupin. So mga gabok na gid kaayo ang silupin oh. Ang mga tubig oh. So ang inyong gabuhaton ani Nicole kada naamoy makita nga silupin inyong iatop. Oo, ana na. Iatop then mulagi magulan ay. Mulan ya maputos gyapon. Dapat gira ni kilit sana ug tag ko na lang gay ni kilit. Silupin. Ilang mga kusina. Karang tangon ang atop pero ang tubig oh. Atop nga silupin lang. Apaan? Karon naman sa pagtanggal maga-atop na po si Angkol. Ay nakuha naman tong iyang atop na mga silupin lang. O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Angkol. So maayo na gyud nga tan-awon oh. So
maayo na gyud. Salamat sa nagtabang sa sin o salamat sa Ginoo nga siya ginaghatag sa amo o nagiya sa naghatag sa sin. Nga wala na ito nga mong gikuan ni silupin. Umayo na. Oo. Hindi ko kayo pasalamat sa nagtabang sa amo alamin na sa Ginoo. Salamat kayo ko. Umaayo na gyud ang atop ni Angkol karon.